Magandang araw! Live update muna tayo. Di are, tuloy ang laban sa buhay. Akala mo namin nakikipagbakbakan Di are, bakbak na ang labi sa lamay. tuloy pa rin ang patak ng snow, pero kumpara nung nakaraan, bawas-bawas na. Pero maaga pa magsabi. Gawa ng malayo pa ang tapos ng winter na are. First week na ng May, Tuloy pa rin ang ulan ng yelo din ang ibang parte ng Japan ay nagpipictura na sa sakura. Ako, tuloy pa rin ang pagpapala. Lasahin ko'y puro na reklamo, ano? Abay, hindi naman. Describe ko lamang. Pero hindi ko itinatanggi. Nasagi na sa isip ko gang maglipat. Yung maglipat ba sa medyo kabihas nun? Ohayo gozaimasu. Ari lang talagang mga taong ari ang hirap akong bitawan. Pagkakaswerte ko na. Mahirap man ang lugar na kinalalagyan ko. Pagkakaswerte ko naman sa mga taong nakakasalumuha ko. Idagdag pa yung kung anong klase ng trabahong meron ako. Sa totoo lamang, ito na ang pinakamadaling trabahong aking napasukan. Yung ganaman pagpasok mo sa umaga, ay cooking show agad. Hindi, ari break time na namin ha. Iba kasi ang trip ng isa kong katrabahong ari. Ari ang trip, mag-cooking show. Isang kanakatalang trabahong pwedeng magarne. Suportado pa ng amo, ari, taga-timpla ng sauce. Nagkasundo-sundot mga pagkain ng hilig. Di ko lamang nadiskubre. Sa tunay, pwede palang garning sausawan, ano? Yun pinaghalo lamang na toyo at asukal. Ari naman piniprito naming hindi ko alam ang tawag. Basta gawa sa patatas. Pag mga gawain kuting tinging mga garning, katrabaho kong ang maasahan dyan. Inilagang patatas laang daw at dinurog. Nilagyan ng mga kung ano-anong harina baga, kung ano. Basta, hindi ko na matandaan. Ang natandaan ko na lamang mahina laang daw ang apoy. Ako nagpihit Basta ang lasa na may ihahalin tulad ko sa nilupak sa akin. Kailangan mo lang init-initin sa butter na may kaunting mantika. Ito ang pinaliliwanag sa akin kung paano ginawa mula umpisa. Kaunti lamang naintindihan ko. Limot ko pa. Lasahin ko'y bago pa maluto. Tapos na rin ang oras ng break ko. Napanood nyo dati yung video kung ako'y nagsanggyo. Garning-garning ang pinaglutuan ko. Iisa kasi ang pinanggalingan. Siya din ang nagbigay na rin sa akin. Gawa ng dalawa daw yung kanya. Parehong-pareho. Di sa atin naman kahit dalawa-dalawa na. Hirap na hirap bitawan. Kahit pa yan siksi ka na sa taguan. Arinat nakatapos na ng cooking show. Tingnan nyo sa tagal-tagal ng aming pagkakuse. Kakapiranggaw na naging resulta. Sinamahan pa ng pickled na labanos. Pantanggal daw ng umay. Sabi ko naman, siya ko namang mauumay na rin. Baka pa kung bandihado sa dami. Dadalawa-dalawa? Parang papunta na naman sa reklamo. Tipid na tipid ang kutip sa labanos. Yung ginagamit kong tawang sound effect, hindi ko na magamit at talagang to ang nagpapabayad na. Yung tawa ko na lang sana yung ilalagay ko. Nakakairita sa tenga. Kahit ako, nasusura. Mag-agwanta na lang kay sa ngaw-ngaw ko. Ari na. Pagkakasarap na rin tunay. Kung kanina sabi ko maihahalin tulad siya sa nilupa. Ngayon para siyang hupya sa sarap. Pwede palang gawin garni ang patatas. Pero kung akong tatanungin, masyado rin matrabaho. Yung ka naman nagbitbit pa ng mga lutuan, sausawan, butter, mantika at kung ano pa mga panlaho. Ilang minuto din ang gugugulay. Tapos ang ending dadalawang kapiranggo. Segundo lamang, wala na yung ilang minuto mong kinuse. Lasahin ko yung reklamo na naman. Ako kasi pitinapit. Sa atin kasi parang side dish lang yan. Yung matapos mong bakbakan yung isang platong pansay. Kumbaga pang pinale. Dine, ang pinaka main event. Ang gara, ano? Pero kung ako ang tatanungin, gusto ko yan. Araw-arawin nyo pa. Yung naman paghahanda pa lamang sa aming kakainin. Kumonsumo na ng mahabang oras. Halos pantayan na yung oras namin sa trabaho. Ang wag aaraw-arawin at talaga namang nakakapagpasuko. Alam nyo, ako'y nagkandudulas din ng isang araw. Hindi ko na ininda kung saan ako napatama. Mas inalala ko iba kami nakakita. Nakakapagpabilis palang tumayo yung iyong isipin. Sabi ko sa bahay ko na lamang titingnan. Pagdating ko naman sa bahay, nakalimutan ko na. Ngayon ko naalala. Pagaling na. Pagaling na nga ga. Parang oo naman. Madilaw na ang tagliran masama din nga pala yung pagkakabagsak kong iyo. Yung ganamang Michael Jackson ng mga padalay. Tupi ang isang tuhod, unat yung isa. Dangerous! Dangerous nga. Pipilayin. Masyado namang inertehan sa paglalakad. Naaari namang din sa tagiliran dumaan. Maigiit lamang ang gustong iparating. Oo na, madulas. Nagmamadali, nakairin may ibibida. Ang ginagayon kong laging nakabantay sa akin basta ako'y galing sa isdaan. Bawat poste kong daanan, siya ang nauuna. Siguro'y halimuyak na para sa kanyang aking amoy. Sige, sulong. Karnihin kita. Tingnan niyo naman ang ugali ng uwak na are. Pag nalagpasan ko na siya, doon naman siya mag-aabang sa susunod na poste kong dadaanan.
Oh, diga? Nauna pa sa akin. Dalhin mo na kaya ang susi ko. Ipagbukas mo na ako ng pinto. Nang mapakinabangan ko naman pasali-salibuy-buy mo sa akin yan. Pagka mga ganitong iniisip ko, parang ako'y duda na rin sa sarili ko. Nasa katinoan pa kaya ako? Ko, parang questionable na. Paano ko hindi pagdududahan ng katinoan ko? Ay, alam nyo gan sa kaburyongan ko din kung saan-saan umabot ang imagination ko. Sabi ko, paano kaya kung halimbawa matrap ako sa lugar na Pero ito? ang option ko lang na pagkain para makasurvive ay lamok at uwak. Ay sabi ko, inang, ano kaya ang pipiliin ko? Sabi ko, pagka uwak, ay inang, puro bulok-bulok ang mga kinakain noon. Numero 1 taga-kalkal ng basura yan din Ay nangunguna rin niyang magkumpulan sa mga bulok na hayop din. Sabi ko, inang, pag uwak ang pinili ko, para na rin ako nangain ng bulok na hayop. Pagkalamok naman, may mga lamok din namang nabubuhay sa mga halahalaman. Vegetarian naman pala magiging lagay ko nito. Ay, ang kaso, ay ilan libo namang lamok ang kakainin ko bago ako makaramdam ng busog. Parang imaginein ko pa lamang na muol ako ng lamok. Parang mas nakakarumi yun. Tapos pagkagat ko ay minamula sa bibig ko. Parang hindi lahat ng lamok na nakain ko ay vegetarian na. Mukhang nakaligtas yun sa tampal ng tao. Ako talaga napaluto ng pansit, gawa na ako'y gutom na. Pero sa mga inimagine ko kanina, parang ako'y nawala ng gana. Ipapaanhin pa. Are, nakasalang na. Salamat po pala sa nagpadala nito. Hindi ko kailangan umabot magsamuol lang uwak at lamok. Ay kung kayo naman ang tatanungin. At kayo din inatrap. Tapos yung dalawa lang din yung option na yun ang kakainin. Ay, alin ang pipiliin niyo? Ang usapan ay uwak lang at lamok ha. Hindi kasama rin pansit ang niluluto ko. Ilasahin ko yung nagdamot na nga agad. Naisip kong bigyan na rin pansit ang kapitbahay. Gawa ng arin na parami din. Kaso ako'y nagdadalawang isip. Gawa ng nalabsa. Ay may natitira pa naman kabaa. Ay sabi ko sa susunod na laan. Sa susunod na lamang at babantayan ko na. Ay ngayon ay ako'y lalayas muna. Gawa ng tumawag itong isa ko pang classmate. Sabi niya, ay Matet, ang bakahang pinagdutihan ko ay malapit sa bahay niyo. Ay ako ngayon ay pauwi na. Ay dadaan ako ng palengke, sasama ka. Ay ako'y mag-grocery na ngayon at rest day ko kinabukasan. Naku classmate, ako'y sasama. Inang, ay pasalamat ko naman ako'y naalala mo. Ay ganito talagang araw ng pamamalengke ko. Yung rest day ko kinabukasan. Ay ako'y walang rest day. Basta may nag-aya, ay sasama ako. Ay ginugunagunakot habang may mahasakyan. Ay laking pasalamat ko talaga't nakilala ko rin aking dalawang classmate. Oh, di ako'y sali-saliit ang biyabit ng mga ay kahiya-hiya man, ay kinakapalan ko na ang mukha ko. Ay kaysa suungin ko yung lamig na iyan. Ay minsan ako'y nangingimi-ngimi na rin umusap ng umusap. Kaya minsan ako'y nag-aantay na lamang ng kanilang tawag kung sila ay free. Gaya ng pagkakataon ngayon. Pero nung mga nakaraang araw, ako'y may alalahanin. Gawa ng may nabalitaan ako sa dalawa kong classmate. Sila pala ay mga hindi na magtatagal dito. Gawa ng sila ay mga magsisilipat na. Ako naman ay masaya para sa kanila. Gawa ng hindi lahat ay nabibigyan ng ganong oportunidad. Ay hindi ko na idedetalye at baka naman ako'y nauna pang magkwento sa kanila. Ay pinanindigan ang pagiging marites. Biglaan, galing. O ay naman yung sinasabi kong inaalala ko ng mga nakaraang araw. Ay magsasabay pa ng alis ang dalawa kong classmate. O ay paano ito ngayon? Ay di tapos kapalaran. Humanap ng iba. O ay hindi ibang classmate ha. Baka ako'y humanap na rin ng ibang lugar na rin. Ang ganito kasing lugar ay para lang sa may mga sasakyan. Sa kagaya kong nakabisikleta lang. Ay paano pag mga ganitong winter? Lagi na lang ako makikisabay o makikiusap. Ay papaanhin yung dadalawa kong nauusap. Ay aalis parang pa. Mas lalo nitong pinagtitibay ang plano kong paglilipat ah. Oo, plano. May mga pagkakataon na sumasagi talaga sa isip ko yan. Pero ngayon mukhang kailangan ko na talagang aksyonan. Buti na nga lang at inaya ako ngayon classmate. Yung bang mas gusto ko yung naglalakad-lakad kapag may alalahan. Kahit papaano, pansamantala akong nakakalimot. Tapos makakakain ka pa ng masarap. Ay limot. Kung sa planong pag-a-apply at maglilipat sa iba, ay madali lang yun dito sa Japan. Alam nyo ba kung ano yung pinakamahirap? Ay yung pagpapaalam sa iyong boss at mga katrabaho. Awayin ko na kaya silang lahat. Para walang iyakang magaganap pag nagpaalaman. Para imbis na malungkot sila, ay matutuwa pa sila sa pag-alis ko. Mindset ba? Mindset. Diga, nabalitaan ko lamang na aalis sa sina classmate. Nakaabot na ako sa pagpapaalam. Oo, yan yung mga alalahanin ko naman nakaraang araw. Kapag natapos ang winter at ako'y nandini pa, hindi kinaya ng loob ko ang pagpapaalam. Pero pag nakita nyo ako na naglalakad na ako sa walang yelo at nagkalat na ang mga pampublikong transportasyon, o ay alam nyo na. Na-engage kina-classmate. Basta sa ngayon, pinagdarasal ko na lamang na sana maging tama kung ano man ang magiging desisyon ko sa buhay. Wala akong pagsisisihan, puro mga pasasalamat lang. Umuwi na lang kaya ako sa Pinas, tapos magtitinda ako ng mga ukay, tapos magtatanim-tanim na lang ako sa likod ng bahay. Posible naman yun. Gawa ng simpleng buhay lang naman ang pangarap ko. Pero ang realidad, hindi yung ganong kadali. Pagkakasamahal ng mga bilihin sa atin. Kahirap hanapin ng buwan-buwan mong pambayad sa konsumo mo sa tubig at kuryente. Paano pa yun sa oras ng mga emergency? So alam nyo na, ang pag-uwi hindi kasali sa option sa ngayon. In short, hindi pa kaya. Ang kaya ko lang ngayon ay ang nguyain itong pagkain sa isang gilid lang. O ay joke yun. Gawa ng wala akong panguya sa kabilang gilid. Ikaw ay lasahin ko'y limot na naman ang mga alalahanin. Aba, sino namang hindi makakalimot pagkagarning mga kaharap mo? Pagka ako'y maraming pagkain, ay isa lang lagi ang aking naiisip. Ay inang, ay pagkakaswerte ko ga. Ay doon pa lamang sa nalalasahan ko aring pagkain ko. Ay dapat nang ipagpasalamat. Ikaw ay lasahin ko'y nakaranas mawala ng panlasa. Ay oo, not once but twice. Salaksak ng ante dyan sa ilong, pag dalawang guhit,
Alam na din. Kami naman, ipauwi na rin dyan. Gawa ng tapos ng mamalengke at kumain. Ayun, yun na yung pinakagala ko dito. Ay, masaya na ako doon. Huwag lamang yung pangmatagalang istambay sa bahay. Baka hindi lang lamok at ukang magawang ko ng kwento. Nililibang ko lang talaga kayo. Gawa ng ako nilayasin classmate. Ayun, umalis. Naglalabas ng sama ng loob. Kapulong si Mayo. Kaya naman, kabilis ng panunong nito. Kangunguya pala, mga ilalabas na agad. Literal na nilasahan laang. Are-are, tanungin natin kung kamusta ang meeting. Alin? Naglabas ng sama ng loob. Oh, nilabas mo ba lahat ng sama ng loob mo? Salamat, pre. Basta, kung nagkaimuno ulit, Salamat, pre. joyride na lang tayo. Ayun. Ko, isolve na ang maghapon, nakauwi na. Nakaraos na naman po ang aking pamamalingke ngayong araw. Salamat, classmates, sa uulitin. Papaanhin pa. Ay, siya. Diyan na kayo.